Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Heights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawa ng kaliwan ng kaniban ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God Forgiveness is renewing everyone through Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay nakamta natin ang kaganda ng Diyos na ating tinatamasa. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin 12, talatang 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyong ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago na kayo ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa talagang ganap. Papatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na hamak dahil sa pita ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katiwiran, aralan. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 3, talatang 5 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunyak, kahalayan, nasimbiyo ng damdamin, masamang pita at ang pag-imbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Noong namumuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon, noong pinag-aari ang masamang pita ng laman. Ngunit ngayon, itakwil ninyo lahat ang mga ito. Galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Sinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 14. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng Panginoong Yeso Kristo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Heights. Atin pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula dito sa tema na God Forgiveness is doing everyone through Jesus Christ. Ngayon ay nais pong ibabatid sa ating lahat ng ating banal na Panginoon Diyos. Nais niyang ipaalam sa lahat at patuloy na ipaalam at ipadama sa ating na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na magbago mula sa kanyang pagpapatawa sa atin. So, tayo ay pinatawad niya dahil tayo binibigyan niya ng pagkakataon na magbago o magbay na yung dati nating pagkataon na makapitan ng laman na tayo ay kung ano-anong uri ng kasamaan paglabag sa kanyang kautusan o ano-ano mang uri ng hindi mabuti o hindi maganda ay ginagawa natin. Yung ibig sabihin niya yung makapitan ng laman. Kaya tayo nakagagawa ng hindi mabuti. So ngayon tayo ay sa kanyang habag at kagandahang loob, niya na tayo
sa pamamagitan nga ng banal na Panginoon sa Kristo, at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbagong buhay, makapamuhay ng panibagong buhay para makaisa sa kanyang paghahari. At ang bagong buhay, hahakin natin pamuhay yung inihiyag ng Panginoon sa Kristo. Yun na nga, sinasabi nga na tayo ay mamumuhay maka-spiritual. At yun natin makapitan naman, iwasan na natin yan. Yun natin makapitan ng laman. Yung tayo ay, yung dati nating pagkatao na tayo ay kung ano-ano mga kabalbalan ang ginagawa sa buhay, ay iiwasan na natin yan. Tatalikdan na natin yung masasamang gawa sa buhay. Para kang nawalan tupan na kanyang binigyan ng pagkakataon na magbago. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, siya ay bumuha upang tayo ay iligtas, upang tayo ay pagbaguhin, upang tayo iligtas sa kamay ng kasamaan. So ngayon tayo ay para tayo ay masunod upang tayo ay makapagbagong buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, maka-spiritual. Paano nila? Inihag na Panginoon sa Kristo kung paano tayo mabubuhay na mayroong kaligtasan. Yun nga, kagaya ng sinasabi, ganun pa rin mula doon sa kautusan, yun ay mga gawang mabubuti na hindi pa rin natin dapat gawin. At iba't ibang mga gawa na kung paano tayo pinapanday upang tayo ay makasunod at hindi tayo makagawa ng masama. Yun na nga, yung tayo spiritual, tayo ay dapat ay may malasakit, pagmamahal sa kapwa. Yan, at dapat ay yung mga masamang gawa, kagaya ng tayo ay itatanggalin natin yung mga galit, puot, pamumulta ba, tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa, kung tayo mahabag. Yan yung mga ugali na dapat nating sa praktika tayo ay mayroong pagtitiis. So in that practice, naiiwasan natin yung pagkakasala, nasusunod yung mabubuting bagay na dapat natin gawin. So tayo ay nagagawa natin yung mabuti mula doon sa binabalangkas ng Bible at iba't ibang mga mabubuti na naaayon doon sa kung paano tayo pinapan mabuti ng ating mga Panginoon. Yan. Kaya tayo ay huwag nating baliwalayin ang pagpapatawad na ito. Dapat ito ay ating yakapin sapagkat ang Panginoon Diyos ay may itinakda. Marami yung hindi naniniwala, kaya kayo ay tataya sa ating banal na Panginoon Diyos, na paniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay. At totoo naman yan, kahit dito sa ating simpleng pamahalaan nga, ay nakita natin kung tayo ay nakagagawa ng hindi mabuti. Siyempre tayo ay makukulong, tayo ay mapaparusahan ng pamahalaan. The simple as that, as God is doing also as a government, na kung ikaw ay lalabag doon o gagawa ka ng hindi mabuti, generally ay ikaw ay maaari niyang maparusahan doon sa dagat-dagatang apoy nga. Kung ikaw ay hindi ka magbabagong buhay, mula noon doon sa transition noon kay Jesus Christ at patuloy sa mga henerasyon na yun ay maaari na ipagpatuloy ng mga henerasyon, kinakailangan mabago. Or yung mga tao ay dapat ay makapalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at maisabuhay yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritu. So yung mga dating yung mga gawain ng masasama na kagaya ng ginawa noon, yung mga samang gawain ng mga tao noon, binabago na. At daladala rin hanggang ngayon na yung mga masamang gawa ay huwag nating ipagpapatuloy sa ating patuloy na henerasyon, at gawin natin ay yung Panginoon sa Kristo kung paano tayo mamumuhay. At yung iba't ibang mga sinasabi nga ng yung mga gabay ng mga kautusan, yung mga gawang mabubuti na hindi pa rin natin dapat gawin. Hindi pa rin natin dapat. Ang hulugan na tayo nananampalataya ay tayo ay maliligtas, na kinakailangan ay sundin natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay magpapakabuti, makatuwid. Sa ganun, kung magagawin yung habag ng Diyos lubusan sa takdang panahon, na tayo ay bigyan niya ng lubos na kaligtasan. So tayo ay kinahabagan ng Diyos para bigyan ng pagkakataon at lubusan itong mangyayari pagdating ng takdang panahon sa kanyang paghuhusga, kung itong mabuting balita ay ating may sasagawa. In practicing good news o yung mabuting balita, tayo ay hindi mapapahamak. Tayo ay mauwi sa kaligtasang espiritual kung gagawin natin yung gabay ng Panginoon sa Kristo sa pananampalataya natin doon sa Panginoon Diyos. Ngayon ay kung ito ay hindi natin susundin, lalabagin, maaari mapahamak tayo
from the practical life at syempre to the spiritual life na tayo ay maparusahan sa takdang panahon sa practical. Kung lalabagin mo yung pamalan na doon pa lang sa pamalan mapaparusahan ka na. But even though kahit hindi ka labag-labag sa pamalan, yung ginagawa mo na hindi mabuti, you could be maaari kang mapahamak from tao mo sa iba't ibang mga bagay, or God will protect the others from your bad behavior sa ganung mga bagay. So ngayon usually kung ikaw naman nagagawa ng matigas na pagkakasala ay siyempre siya yung papangunahin kaya nga inilagay niya practicality enforce this of you. Pero kung ikaw ay gagawa ng at andyan din yung Diyos siyempre to protect doon sa mga nagawa at ibang mga tao na so kaya tayo ay magbagong buhay iwaksi yung kasama sundin ng Panginoon Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ika nga tayo ay ang Panginoon Diyos ay ganun nagtawad sa atin pero huwag natin kalimutan na hindi natin dapat ipagpatuloy palagi kahit ang Diyos ay mapagpatawad huwag natin samantalain yan na tayo gawa na patuloy na gawa ng masama kung nagpapatawad naman ng Diyos sa ating masugiya. Huwag nyo samantalain yan sapagkat sinasabi nga ng Diyos kung ikaw ay magpapatuloy sa kasama maaari ka mapahamak maaaring doon sa kaparosahang spiritual sa pagukob ng Diyos yung mga ginagawa mo na kasamaan or else the government and the other person will doon ka mapapahamak at iba't ibang kapahamakan para kung ikaw ay magpapatuloy doon sa mga gawa mo paglabag sa batas siyempre magiging problema hindi man paglabag sa batas masyado kang iba nakapagdudulot ka pa rin ng kapahamakan ng mga tao mo ay mapapahamak at mapapahamak kung hindi ka magbabago kung hindi mo pagsisisihan ang iyong mga pagkakasala. Muli sana na nagabayan na namin kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na bumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking sa inyong kaligtasan spiritual. Patuloy na tayo ay gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria kayo ay maliwanagan sa pagtupad ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng magabayan sa kaligtasang spiritual. Ibig sa lahat, syempre yung pagkinig at pagsasagawa ng mabuting balita ang inyong gawin. Salamat tayo kung tayo ay nagabayan ng Banal na Santa Maria. Subalit ang mga spiritual na ganyan ang gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos. Maraming gabay ang ating Banal na Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya. Kung tayo ay mananampalataya from that kind na tayo ay paghimalaan, hindi lamang sa na paghihimala tayo o kababalagan na pwede tayong gabayan kagaya ng pagliliwanag ng Banal na Santa Maria o mga aparisyon. But in another way, maraming kababalagan himala o gabay ang ating Banal na Panginoon in our practical way, in a practical para tayo ay makapagpatuloy sa ating pamumuhay with faith in God, practicing the mabuting balita. At mula pa lang dyan, kung ito ay ating isa sa praktika, tayo ay patuloy na mapapalaya doon sa ating ng kasamaan at tayo ay makapamumuhay ng mabuti. So, yung mabuting balita kung maigabay sa lahat, we will live good para tayo nasa paraiso kung may kasabuhay natin yan. Ngayon, dahil nga sa hindi naman lahat naniniwala, so patuloy yung na ang mga tao ay lumaya doon sa mga taong hindi na lang pala nakagagawa ng mga. So, yun muli. Doon sa interfaith naman, patuloy tayong mag-aisa dyan upang maiwasan karahasan, violence, sa hindi pagkakaunawaan na uwi doon sa mga iba't ibang mga digmaan, alitan yan. So, makagabay ang interfaith unity doon sa pagkakaisa dyan. Nananampalataya, pag-unawaan, makagabay ng pagkakaisa sa buong mundo, kapayapaan, at mabubuting aral ng mga reliyon. Yan, kagaya ng kapayapaan, pagkakaisa, gabay sa bawat mga bansa. So mapapaigting yung UN, mga iba't ibang mga pagkakaisa. Sa kayo maiwasan yung mga digmaan. Ngayon kahit na meron tayong nagkakaisa mga bansa, hindi pa rin naiiwasan yung mga digmaan ng bawat mga bansa. Even in internal conflict doon sa loob ng mga bansa. So ito man ay nakapropesiya ng ating Banal na Panginoon Kristo ay patuloy tayo nagpapaigting noong kapayapaan sa ating bansa. Sapagkat ito ay manangyayari sapagkat
nga lahat ay nagkakaisa at nananampalataya. So, nangyayari yan dahil sa mayroong hidwaan. Yan. Kung tayo ay kapayar ng kapayapaan, hindi magkakaroon ng digmaan. So yun, at CP and Vatican Church kayo patuloy na magabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at paliwanagan ng banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklorin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo at mabuting balita. At ating munting kakayanan dito sa Bible Solutions ay patuloy tayo na nampalataya ng gabay ng banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na kanilang kaliwanagan sa pagbubulod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Kristo. At yung mga pakapamahalaan, maliyo, at kayo mamahala ng mabuti, matuwid, at tugunin niyo yung karapatang pantao. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.